span of 2 weeks, the government has detected another sub-variant of Omicron. How challenging will it be for the new Marcos Jr. economic team? Authorities destroyed over 14 billion pesos worth of illegal drugs. I'm Rico Hizon, and this is the final word. The Marcoses are returning to Malacanang. Pasok po dito yung may mga Walang ampat ang pagtaas ng inflation o presyo ng bilihin. Kinailangan naming lumipat dahil sa lakas ng alon. Nagtaas muli ng presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis. Kung kaya nang kumuha ng school supplies ngayon, ay gawin na. Rule of law, seguridad sa South China Sea at pagpapalakas ng partnership. Pangilagak sa mga abo ni Ramos sa litingan ng mga bayani. Dito nakatira yung isang bata na naka-confine ngayon sa ospital dahil sa dengue fever. ayaw nilang pauwi sa sakitan o aras kriminal ang mga kalalaman ngayong araw. Nilibing na nga ang Filipino sports legend na si Lydia De Vega. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Pio Ontiveros. Ito ang Newsnight. Lahat ng kailangan ninyong malaman sa araw na ito. Mula sa planong 2 linggo, gagawing 1 buwan na ang magdamag na libreng sakay sa EDSA bus. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo. Tag sa kadomingo nga adlaw, alas 4 sa hapon, dili lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Radyo Ronda Balita, tagsaka alas 6 sa gaga. Pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season at sa pagpapalawig ng mall hours sa Metro Manila. Yung LRT2, we will just extend yung student fare, no, para sa mga estudyante, no. Yung EDSA bus carousel, we will extend it up to December 31 as we have discussed, no. But we're looking at extending the libreng sakay 24 hours, no? Kasi ngayon ang libreng sakay natin ay only from 4 o'clock in the morning to 11, no? Sa next year, wala tayong budget doon. At dahil magiging 24/7 ang biyahe ng EDSA bus carousel, paigtingin din ng DOTR ang seguridad sa tulong ng Interagency Council for Traffic para sa ligtas na biyahe ng mga commuter. Pero sa susunod na buwan, baka mahirapan mag-book ang mga pasahero at yung mga gustong magpa-deliver dahil ang mga driver at delivery rider ng isa sa mga pangunahing Transport Network Vehicle Service o TNVS balak sumali sa isang malawakang protesta. Tinututulan kasi nila ang nagbabadyang dagdag singil sa komisyon nito. Ang buong detalye hatid ng aming correspondent, Carrie Cator. 7 taon ng tsuper si Ferdinand Babiera sa ride-hailing service. Dagdag pasanin lang daw sa kanya ang nakaambang taas komisyon ngayong nagsisimula pa lang siyang bumawi at hindi pa rin kalakasan ang kanyang kita. Medyo may kabigatan din yun, ma'am, kasi sa kitaan talaga sa Grab, kaunting tiis sa haba ng oras na kakainin mo para kumita. Hindi kagaya dati na saglit lang kami sa lansangan, kikita na kagad. Sa ngayon, bagasan, mahaba ang pasensya sa oras para kumita.
Gaya ni Ferdinand, hindi rin sang-ayon ng ibang mga driver at rider sa dagdag na komisyon na ipatutupad ng Grab Philippines. Hindi bababa sa 2% ang itataas niyan simula December 1. Daing ng mga rider, hindi man lang daw ipinaliwanag ng Grab kung bakit kailangan nitong magtaas ng komisyon. Sasabay pa yan sa mahal na presyo ng krudo, kaya nababaliwala lang din ang 5 pisong pagtaas sa flag down rate nitong Oktubre. Ang maliwanag lang po sa amin, sa hanay ng mga drivers, pabigat po ito para sa mga drivers. Dagdag gastos po ito sa aming mga drivers. Sa sana, pagkain na po ng pamilya namin. Balak ngayong maglunsad ng mga rider ng nationwide protest hanggang December 15. Tigil pasada sa gitna ng holiday rush ang plano nila kung hindi raw pakikinggan ang kanilang hiling. Pero sabi ng Grab, hindi naman daw blanket increase yung 2%. Bukas din daw ang management ng kumpanya kung gustong makipag-usap ng mga driver at rider. I think yung hindi po nakikita is the way it is designed po is actually with new things like a fare rebate, etc. For example, yung changes on the percentage kinonvert to a fare rebate. At the end of the month, isang bagsakan na cash. And they've told us that this is actually helpful because it helps them save. Humihiling din ang mga rider sa LTFRB na i-regulate ang komisyon ng mga ride-hailing company tulad ng Grab. Pwede naman daw itong pag-aralan ng regulators pero mainam na may formal na petisyon din mula sa kanila. We need more information on how these are being done, and then try to look into it kung nandun siya sa mandato at regulation that we have for the TNBS and the TNC operation also. Yeah, we'll refer this to the legal of LTFRB. The board will refer that for their opinion and then we will undertake appropriate actions. Nauna nang naghain ng petisyon ng mga grupo ng driver at rider noong Setyembre pero nabinbin daw ito sa LTFRB. Carrie Cator, CNN Philippines. Maaring sa 1 taon pa madidesisyonan ng LTFRB ang hiling ng mga transport group na magkaroon ng surge fee tuwing rush hour. Ano ang magiging epekto nito sa mga tsuper at operator? May ulat si George Cahiles. Hirap pa rin mapagkasya ng jeepney driver na si Rogelio Manawis ang kanyang kinikita para buhayin ang pamilya. Sa halos 12 oras sa pamamasada kada araw, kumikita lamang siya na nasa 300 hanggang 400 piso. Ang kinikitang ito, nasa mahigit kalahati lang ng minimum wage sa Metro Manila. Para umano kumita ng dagdag 100 piso, kailangan pa niyang mag-extend ng 2 hanggang 3 oras ng pagpasada. Talon-talo pa rin eh. Bakit po? Napupunta lahat sa crudo. Wala rin nangyayari. Na sinataas baba lang, niloloko lang yung mga tao. Tataas ng konti, bababa ng konti, itataas naman ng malaki. Ano mangyayari? Di wala rin. Ang LTFRB sinimulang din ginaman ang petisyon magkaroon ng pisong surge fee o dagdag pasahe sa mga jeep tuwing rush hour. Ang surge fee ang isa sa mga tinitingnang paraan ng mga transport group para makaagapay sila sa mataas pa ring presyo ng produktong petrolyo. Pero matagal-tagal pa ang ipaghihintay ng mga transport group para sa resolusyon. Binigyan sila ng board ng 30 araw para magsumite ng memorandum o paliwanag at ebidensya kung bakit kailangan ang surge fee. Itinakda naman sa Pebrero 2023 ang susunod na pagdinig sa petisyon. Sobrang pagmahal ng ating mga gasolina at kami ay maghihigpit na lang ng sinturon at maghihintay po na sana maaprubahan to sa lalong madaling panahon. Based on the hearing, we will seek the approval of our opinion of NEDA also again kasi surge naman. But we will always look into matters presented to the board naman. Dito lamang Oktubre ay nagtaas ng piso sa pamasahe sa PUVs. Sa jeepney, 12 pesos ang minimum na pamasahe sa tradisyonal at 14 pesos naman sa modern. Pero anang mga transport group, hindi pa rin ito sapat para magkaroon ng marangal na kita ang mga tsuper at operator dahil sa mataas na presyo ng diesel at spare parts ng jeep. Sa kanilang komputasyon, pwedeng magkaroon ng hanggang 100 pisong dagdag kita ang mga driver kung maipatutupad ang surge fee tuwing rush hour. Pansamantala lamang na habang mataas ang presyo ng petroleum product, hindi naman ito magiging permanent. Siguro, pagka bumaba na tayo ng mga 60, pwede na natin ibabayan. Pwede na natin alisin Alisin na natin yung surcharge. Kung hindi naman mapagbigyan ng kanilang hiling,
Sana raw ay magawa ng paraan ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng produktong petrolyo, gaya ng pansamantalang pagpapatigil sa taksa langis o ibalik ang kapangyarihan sa pamahalaan sa pagtatakda ng presyo sa pamamagitan ng pagbasura sa oil deregulation law. Nang sa gayon ay mas maging maalwan ang buhay ng mga gaya ni Manawis na nagsasakripisyo sa kalsada para mabuhay ng marangal. George Cahiles, CNN Philippines. Pangulong Bongbong Marcos hindi raw sang-ayon sa pagtatanggal ng value-added tax o VAT sa public utilities sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Ayon yan kay House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Sinabi ito ng Romualdez ilang araw lang matapos banggitin ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda na may utos daw ang Pangulo na pag-aralan ang posibilidad na alisin ang VAT sa public utilities, partikular na sa kuryente. The President will not be doing anything of that sort sa ngayon, no? Instead, I think that was borne out. I spoke to Joey Salceda about it, our chairman on Ways and Means. I think what he meant was that they were just studying it, may study lang, but the President is not inclined to do that. Rather than do that, there will be more assistance, support, ayuda dito sa other, to the more effective areas dito sa food, sa fuel, subsidies, no, for the people. So we may not have to do that. Una nang iminungkahi ng Makabayan Block sa isang panukala na tanggalin muna ang VAT sa singil sa kuryente at tubig, pati na sa toll fees para makatulong ibsan ang gastusin ng publiko. Susunod, mga lider ng Amerika at China nagharap sa Bali, Indonesia. At 8 bilyong sanggol ipapanganak ngayong November 15 ayon sa United Nations. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight dito sa CNN Philippines. Sasapit ang Pasko, inaabangan ng marami ang Bright Morning Star, MX3's annual parole making contest. Amazing prizes await our winners. Let your star shine the brightest. Let Jesus be the star. Please visit mx3ph.com for the mechanics. Promo runs from August 31, 2022 to January 25, 2023 per DOH FDA CFRO permit number 1337 series of 2022. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life's adventures are sometimes messy, but it's the kind of mess we love. Introducing the next-gen Ford Everest. Life is yours to master. Reserve now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealership. Mula sa Jolly Heartmate Canola Oil, walang kapantay. Sinira mo ang pagkain. You're nothing but a second rate. Ano problema? Walang papantay sa kusina ko, kundi Jolly Heartmate Canola Oil. Ang family namin, Heartmate for life from Fly-Ace. Pogino! Dahil yan sa vet-approved Nutri-Chunks Coat Shine with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real salmon goodness and omega-3 and 6 for healthy skin and shiny coat. Kita naman, di ba? Listo, ganado sa Nutri-Chunks Coat Shine. Nung nangyari yung pandemic, sobrang naapektuhan yung tourism industry, naapektuhan yung livelihood ng mga tourism workers. Talagang umaray sila. Zero yung kanilang income. Nung nag-pandemic, tumigil ang lahat. Yung
unti-unti na din po ulit na nakaka-recover at tuwan-tuwa po ang ating mga bangkera na nakakabalik na po sila. Tuwang-tuwa sila sa pagbalik nila dito. Masaya kami dahil ramdam namin na buhay ang negosyo dito na maaari namin ipagmalaki. Dumaan man sa malubak na daan, may ginhawa pa rin nakalaan sa kinabukasan. It is the life of the Filipino people that will benefit out of it. Yung sarap ng buhay ng bawat Pilipino na kayang maabot, kayang mapuntahan ang isang lugar dahil kasi may daan. 3 of the 4 army men who died in that controversial police operation are now here in Manila. Sanay na raw, no? This is not unusual para sa mga taga dito ang ganitong klaseng sitwasyon. They did not hold it in their traditional protest grounds amid the coronavirus pandemic. David Santos, CNN Philippines. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Walang tumanggap pero itinuturing ng Justice Department na naisilbi na ang sabina para kina Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at deputy nito na si Ricardo Zulueta ngayong araw. Kaugnay ito sa kanilang pagkakadawit umano sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Narito ang ulat ng aming correspondent, Chrissy Di Matula. Dito ang nakarecord na address ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa Metro Manila. Dito raw dinala ng process server ng DOJ ang subpina para sa kanya. Si Bantag ang tinuturong mastermind sa pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ilang beses nating kinatok at tinangkang kunin ang atensyon ng mga nakatira sa loob, pero walang sumagot. Wala rin nakitang pumasok at lumabas ng tirahan. Ayon sa kapitan ng Barangay Kaunlaran sa Caloocan, bandang alas 9 ng Martes ng umaga, pumunta sa kanya ang process server ng DOJ para kumpirmahin na si Bantag ay residente ng lugar. Bali may nagpunta kanina na taga DOJ. Bali sabi niya wala daw tao doon, katok sang katok, walang nagbubukas. Kaya nagpunta siya rito sa barangay para ipaalam na walang tao doon sa bahay. Pero wala raw iniwang kopya ng subpina sa kanila. Inihain din ang subpina sa huling opisyal na address ni Ricardo Zulueta, ang deputy ni Bantag sa Bucor sa Pandi, Bulacan. Isa rin si Zulueta sa tinuturong utak sa pagpaslang kay Lapid. Inipit lamang sa gate ng bahay ang subpina. Ayon sa punong barangay, walang taga-DOJ na nakipag-ugnayan sa kanyang tanggapan. Wala pong taga-DOJ na nakipag-coordinate sa akin sa pagsaserve ng warrant kay Mr. Ricardo Zulueta. Ayon sa state prosecutor, bagamat walang pisikal na tumanggap, deemed as served pa rin ang mga subpina. Ito raw ay base sa sinusundang patakaran ng Office of the Prosecutor na paghahain sa last known address ng respondents. Alam din daw ng mga ito na hahainan sila ng subpina. Kinuwento ng mga kapitbahay ni Bantag, hindi na raw nila ito nakita simula nang madawit ang pangalan sa kontrobersiya. Hindi raw tulad ng imahe nito sa publiko na istrikto. Mabait daw na kapitbahay si Bantag. Matagal na, parang itong taon na to. Parang isang beses ko pa lang ata nakitang dumating dyan. Pang-asawa lang ang dumarating dyan. Pagkapasko binibigyan kami ng ham niyan lahat ng kapitbahay namin dito. Si General po, bira lang pumunta rito. Pero mabait naman po si General Bantay. Kasi pag pumunta siya dyan, nasasalubong ko siya dyan. Wala naman mga nakapaligid sa kanyang guard. Nalalapitan mo ng malapitan eh. Sabi naman ng mga kapitbahay ni Zulueta sa Pandi, Bulacan, ni minsan ay hindi ito umuwi ngayong taon. Inaasahang magpresenta ng kanilang ebidensya sina Bantag, Zulueta at iba pang respondents sa mga susunod na hearing sa November 23 at December 5. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. Ibinida ni Justice Secretary Boying Remulla sa Universal Periodic Review ng Pilipinas sa Geneva, Switzerland ang mga nagawa ng Marcos administration para sa sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Pero para sa mga kritiko, hindi sila kumbinsido. Ang detalye sa ulat ng aming senior correspondent, Anjo Alimario. Isa ang kaso ng pinatay na radio commentator na si Percy Lapid sa mga nabanggit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa ginawang Universal Periodic Review sa human rights situation sa bansa.
Ani Rimulya sa loob ng 17 araw o higit 2 linggo na kompleto ang investigasyon, nabuo ang kaso at nasampahan ng mga reklamo ang mga nasa likod ng pagpaslang. Kabilang na si Suspended Bureau Chief Gerald Bantag. In the process, we uncovered a deeply rooted criminal enterprise inside the corrections pillar, another pillar of our justice system. Pero si Rimulya na rin na nagsabi noon na tuloy pa rin ang investigasyon dahil 95% pa lang anya ang kanilang natapos. Patuloy pa rin daw kasi ang pagdating ng mga impormasyon. Nabanggit din ni Rimulya ang halos 200 bangkay ng mga inmate mula sa Bilibid na di pa nakukuha sa Eastern Funeral Services. Anya, iniutos na niya ang inventory at medico-legal na investigasyon. This is to determine the causes of their deaths with the end view of making legally accountable those found responsible for these mysterious deaths. Samantala, nananatiling maliit ang bilang ng mga kasong naisampa sa korte kaugnay na isinagawang review ng DOJ sa anti-drug campaign ng nakaraang administrasyon. Sa libo-libong polis na inimbestigahan ng PNP kaugnay ng drug war, kaunti lang ang natanggal sa serbisyo. Pangako ni Rimulya sa international community, hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na umaksyon basta may sapat na ebidensya. We will leave no one behind. We will dispel the mistaken notion that there is a culture of impunity in our country. We will not tolerate the denial of justice nor any violation of human rights. Bagay na mahirap paniwalaan ay naman sa grupo ng mga Pilipino na nag-obserba sa Geneva. Empty words at vague promises. Yan lang daw ang buo ng presentasyon ng pamahalaan. At hindi raw nito sinasalamin kung ano ang realidad sa bansa. Mahigit 30 bansa ang nanawagan sa gobyerno na wakasan na ang extrajudicial killings at papanagutin ang mga may sala. Australia recommends that the Philippines investigate all allegations of extrajudicial killings and ensure accountability, including through continued engagement with the UN Joint Programme on Human Rights. 38 mga bansa naman ang hinimok ang pamahalaan na proteksyonan ng mga human rights defender, abogado, huwes, environmentalist at journalist. We remain, however, deeply concerned about the intimidation and harassment of civil society activists or the widespread and grave human rights violations in connection to the so-called war on drugs. Pati red tagging inungkat ng ibang bansa. We recommend that the Philippines, end the practice of red tagging and ensure protection of human rights defenders from arbitrary arrest, harassment, and other human rights abuses, including by adopting the Human Rights Defenders Protection Act. Bagay na pinabulaanan ng gobyerno. I'd like to categorically state that there is no government policy of engaging in red tagging, which is a term invented by the left to protect the left. There is no such policy of engaging in red tagging. Mas mapapakita raw ng Philippine government ang sinseridad nito kung kikilalanin nito ang mga paglabag sa karapatang pantao, pati na rin ang kahirapan sa bansa. Anjali Mario, CNN Philippines. Tiniyak naman ang Marcos administration na patuloy nitong isusulong ang karapatang pantao, kabilang na dyan ang agarang investigasyon sa Percy Lapid killing. Bahagi rin ng reforma ng gobyerno pagpapalaya sa higit 700 kataong nakapiit para mapaluwag ang mga bilangguan. Kinumpirma ng officer in charge ng Health Department na si Maria Rosario Vergere ang pagtatalaga kay Dr. Eric Tayag bilang Undersecretary ng Kagawaran. Ayon kay Vergere, pinag-uusapan pa ngayon kung saan maa-assign si Tayag batay sa kakayanan nito. Si Tayag ay kilalang infectious disease specialist, nagsilbing Health Assistant Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at naging Director ng Knowledge Management and Information Technology Service. Balita sa ibayong dagat, nagharap sina US President Joe Biden at Chinese leader Xi Jinping sa sidelines ng G20 summit sa Bali, Indonesia. Ito ang kauna-unahang face-to-face meeting ng dalawang leader mula nang maging Pangulo si Biden. Nagtagal ang pag-uusap ng 3 oras at nagpahayag ang dalawang bansa ng pagpapabuti ng kanilang relasyon. Ibabalik daw ng Washington at Beijing ang kanilang lines of communication. Ipinahayag din ni Biden ang pagtutol ng Amerika sa agresibong aksyon ng China sa Taiwan. Ani Biden, dapat mapanatili ang kapayapaan sa Taiwan Strait at mga kalapit rehiyon. Matagal nang hindi
pinagkakasunduan ng China at Amerika ang sitwasyon sa self-governing na isla ng Taiwan. I absolutely believe there's need not be a new Cold War. I've met many times with Xi Jinping, and we were candid and clear with one another across the board. And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. And I made it clear that our policy on Taiwan has not changed at all. Sa Amerika, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril sa University of Virginia. Kinilala ang suspect na si Christopher Jones Jr. na namaril ng isang bus na puno ng estudyante. 3 UVA football players ang patay habang 2 naman ang sugatan. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Naglabas ang isang Iranian court ng kauna-unahang death sentence sa isang protester ayon sa Revolutionary Court ng Iran na nunog umano ang ralista ng isang gusali ng gobyerno. Pagkalaban umano ito sa Diyos at pagpapalaganap ng korupsyon sa mundo. Nakatanggap din ng sentensyang 5 hanggang 10 taong pagkakakulong ang 5 iba pang nagprotesta. Setyembre ngayong taon nang sumiklab ang malawakang protesta sa Iran kasunod ng pagkamatay ng 22 anyos ng babaeng Iranian na kinulong dahil sa hindi pagsusuot ng hijab o belo ng maayos. Ayon sa Iran Human Rights na nakabase sa Norway, higit 320 protesters ang napatay ng puwersa ng Iranian government. Nasa 1,000 katao na ang kinasuhan dahil sa paglahok sa demonstrasyon doon. May inasang milestone sa human development ang United Nations. Ayon sa UN, papalo na sa 8 bilyon ang tao sa mundo. Ipapanganak daw ngayong araw ang ika-8 bilyong sanggol. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, dapat ipagdiwang ang araw na ito at isaalang-alang ang anyay, quote, humanity's shared responsibility for the planet. Tumagal ng 12 taon bago nadagdagan ng 1 bilyon ang world population sa projection ng UN. Abutin pa ng 15 taon bago maabot ang 9 billion mark. Dito sa Pilipinas, isinilang ang itinuturing na symbolic 8 billionth baby. Siya si Baby Venice Mabansag ng Delpan, Tondo. Ipinanganak siya sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila kanina umaga. Abangan, handa na ba kayong bumisita sa Harry's House? Darating na si Grammy-winning singer Harry Styles sa Pilipinas sa susunod na taon para sa Love on Tour. At para sa fans ng Barangay Ginebra import Justin Brownlee, magsisimula na ang naturalization process niya ngayong linggo para makasama sa gilas sa FIBA World Cup qualifiers. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Enjoy life's natural goodness with Organique, Brazil superfood to keep you healthier and stronger. It's not just a drink, it's a lifestyle. There's always a way, even though the path is not clear. Next generation Ford Ranger. Do the undone. Reserve yours now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealer. Para sa mga sumagot sa hamon kahit baguhan lang sila sa kusina para ipagluto ang pamilya nilang busy maghapon. Isang buong mesa ng pampagana. Pure Foods, hari ng kusina. Tatak Pinoy. Tatak Pure Foods. Sarap ng Pinoy classics na panalo. Your go-to ulam prepared in minutes. Pure Foods, hari ng kusina. Hero sa lamesa. Using Doña Elena olive oil helps elevate the spices and flavors of my dishes, making their aroma and taste more delicious. I use Doña Elena not just for the restaurant, but also for cooking at home.
good quality oil, use it more at home. Because you are serving your family. Because you and your family deserve only the best. Make it on the go, make it Doña Elena. From Fly-Ace. Ang bahaging ito ng Barangay Baybay sa bayan ng Tiwi ang unang nakaranas ng lakas ng hagupit ng super bagyong Rolly. Strong howling winds brought about by Super Typhoon Rolly has uprooted some trees. Survivors tell us that the fire engulfed their homes with thousands of evacuees here. Social distancing is almost impossible to practice. George Cahiles, CNN Philippines. This week on Hollywood Express. We're looking for someone with X Factor. What kind of movie are we gonna make? It's not often the biggest movie of all time returns to theaters. Here's an inside look. No actors or dogs allowed. I can't make a drama. I don't know how. This process might seem overwhelming. Alec and Hilaria Baldwin have added to their film. The stars of Steven Spielberg's hit the red carpet. Ooh, this is nice. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang top story ngayong araw. Good news sa mga parokyano ng EDSA Bus Carousel. Mas pinahaba ang 24/7 na operasyon ng libreng sakay. Sa darating na December 1 na ipatutupad ang magdamag na bus service at tatagal ito hanggang December 31. Unang inanunsyo na ang 24/7 operation ng EDSA Bus Carousel ay mangyayari sa loob lamang ng 2 linggo simula December 15. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, makakatulong ito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season at sa pagpapalawig ng mall hours sa Metro Manila. Yung LRT2, we will just extend yung student fare, no, para sa mga estudyante, no. Yung EDSA Bus Carousel, we will extend it up to December 31 as we have discussed, no. But we're looking at extending the libreng sakay 24 hours, no? Kasi ngayon ang libreng sakay natin ay only from 4 o'clock in the morning to 11, no? Sa next year, wala tayong budget doon. At dahil magiging 24/7 ang biyahe sa EDSA Bus Carousel, paigtingin din ng DOTR ang seguridad sa tulong ng Interagency Council for Traffic para sa ligtas na biyahe ng mga commuter. Pero sa susunod na buwan rin, baka mahirapan mag-book ang mga pasahero at yung mga gustong magpa-deliver, bala kasing sumali ng mga driver at delivery rider ng isa sa mga pangunahing Transport Network Vehicle Service o TNVS sa isang malawakang protesta hanggang December 15. Tinututulan nila ang nagbabadyang dagdag singil na 2% sa komisyon ng Grab. Pero sabi ng kumpanya, hindi naman daw blanket increase yung 2%. Bukas din daw ang management kung gustong makipag-usap ng mga driver at rider. Babala ng Health Department posibleng maging COVID-19 super spreader events ang Christmas at New Year holidays dahil sa inaasahang pagtitipon ng mga tao. Ayon sa Health Department, posibleng makapagpakalat ng virus ang hindi pagsuot ng face mask, ang vaccination status ng mga individual,
pati na ang pagkakaroon ng subvariants. Bagamat sinabi ni infectious diseases expert Dr. Edsel Salvania na malapit na ang endemic phase ng COVID-19 virus, inihayag naman ni Vergere na wala pang katiyakan kung kailan mangyayari ito. Irerekomenda naman ng Health Department sa Interagency Task Force ang pagsasaayos ng restrictions sa kasalukuyang alert level system. Ang alert level system, gagamitin na lang ito ng ating bansa. Parang pag-asa storm signals na lang siya. Nasasabihin na sa'yo, signal number 4 tayo ngayon. Alam na ng bawat pamilya at komunidad kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi na kailangan na nakatali pa yung restrictions doon sa alert level system. Mapapaso ang state of calamity sa bansa dahil sa virus sa katapusan ng taon, pero hihilingin umano ng Health Department kay Pangulong Marcos na palawigin pa ito kung hindi lulusot ang Public Health Emergency Bill sa lalong madaling panahon. Mas epektibo raw kontra subvariants ng COVID-19 ang panibagong booster shot ng Moderna. Mahigit 500 individual ang sumali sa vaccine trial. Sa pag-aaral, nakitang mas mataas ang antibodies ng bagong bakuna laban sa Omicron, BA.4 at BA.5. 15 beses din daw itong mas epektibo kumpara sa nauna nilang bakuna. Ang panibagong booster shot ay pinaghalong original vaccine ng Moderna at vaccine na tinatarget ang Omicron variant. Wala pang anunsyo kung kailan ito magiging available sa publiko. Nagpositibo sa COVID-19 si Cambodian Prime Minister Hun Sen. Inanunsyo niya ito ilang araw matapos ang ASEAN Summit sa Cambodia na dinaluhan din ni Pangulong Marcos at iba pang mga lider. Lumabas ang resulta ng test pagdating ni Hun Sen sa Indonesia para naman sa G20 Summit. Bagamat sumailalim na sa RT-PCR test si Pangulong Marcos, wala pang inilalabas na resulta ayon sa Malacanang. 51.4 million pesos muli ang nakalaan para sa confidential fund ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Sabi ni Senate Committee on Finance Chairman Sani Angara, iniwan ng Ombudsman sa Kongreso ang desisyon sa final amount na pareho sa binigay noong 2022. Sa gitna ng pambabatiko sa alokasyon ng confidential at intelligence fund sa mga ahensya, dinipensahan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pondo na binigay sa Ombudsman. Kasi kung talaga hindi natin maiwasan, hindi natin ma-zero ang confidential funds all over the government bureaucracy. At least there is a model agency which the COA can point to and then tell the other agencies with confidential funds, this is the way to be more transparent in the reporting and use of the confidential funds. We prefer itemization rather than lump sum amounts for transparency's sake. The Ombudsman already knows the rules, on how to report or liquidate the use of the confidential funds and on what items this can be used. Anya, may full support ng Senado ang Ombudsman sa paglaban nito sa korupsyon. Lusot na sa plenaryo ng Senado ang 252.6 billion pesos na pondo ng Interior Department at mga attached agencies nito, kabilang na ang Philippine National Police. Pero bago yan, isinumbong ni Senador Jinggoy Estrada ang umano'y power tripping na dinanas niya noon sa kulungan. Ang minorya naman muling pinuna ang confidential at intelligence funds. Narito ang report ni Amor Santos. Naglabas ng sama ng loob si Senador Jinggoy Estrada hinggil sa umano'y power tripping na dinanas niya sa kamay ng isang police official sa loob ng PNP Custodial Center sa Camp Crame. Dito napiit si Estrada sa loob ng 3 taon dahil sa kasong plunder hanggang pinayagan siyang makapagpiyansa. Hindi pinangalanan ni Estrada ang opisyal na bumisita raw noon sa kanila ng kapwa na bilanggo na si Senador Bong Revilla. I never knew this policeman. He kept visiting us and asking for favors. And of course, I, together with Senator Bong, gave in to all his favors. Kwento ni Estrada, naging hepe ng Custodial Center ang opisyal na ito at hinarang daw ang pagbisita ng kanilang mga abogado.
Sinabi ng PNP kay Senate Committee on Finance Chairman Sani Angara na ilipat na sa Cotabato City ang opisyal na ito, pero may pakiusap si Estrada. I hope he will not be given that opportunity to be promoted if ever that time comes. If there is any deprivation of your rights or anyone's rights for that matter, that should be reflected in the record of the officer, Your Honor. Nanghingi rin ng update si Senadora Risa Ontiveros hinggil sa investigasyon sa hostage-taking kay dating Senadora Laila de Lima. Tiniyak ng PNP na mas mahigpit na ang seguridad ngayon sa custodial center. Naungkat ang mga isyong ito sa debate sa Senado hinggil sa budget ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito, kabilang na ang PNP. Dinagdagan ng Senado ang panukalang budget ng DILG, kabilang dito ang dagdag na 1 bilyong pisong pondo para sa PNP. Hindi nakaligtas sa puna ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mga Confidential at Intelligence Funds o CIF. Higit 100 milyong piso para sa DILG at 800 milyong piso naman para sa PNP. Ani Pimentel, hiwalay dapat ang pagtingin sa mga confidential fund na binibigay para sa surveillance activities ng civilian agencies at sa mga intelligence fund na para naman sa pagkalap ng intel. We will reduce or delete confidential funds. Pagdating sa intelligence funds, since these are given to law enforcement and uniformed agencies, titignan na lang po natin yung reasonableness of the amounts. Sa pagsalang ng Commission on Audit sa plenaryo, siniguro nitong binubusisi ang lahat ng mga CIF. Ang COA mismo may 10 milyong pisong confidential fund taon-taon para sa pag-imbestiga ng mga katiwalian. Nasa 50 notice of disallowance ng araw ang na-issue nito. Ibig sabihin, mali ang paggamit ng pondo ng isang ahensya, kaya kailangang ibalik sa gobyerno. Amor Santos, CNN Philippines. Balita naman sa lagay ng panahon, may 2 weather system na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Una ang shear line na pwedeng magdala rin ng pagkidlat sa Cagayan, Bicol at Eastern Visayas. Posible ang pagguho ng lupa at pagbaha dahil sa malakas na ulan. Sa ulat ng Pag-asa, maaari ring umulan sa Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula at Palawan. Bunsod naman ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At panakanakang pag-ulan lamang ang nakikita para sa ibang lugar sa bansa, kabilang ang Metro Manila dahil ito sa localized thunderstorms. Susunod, 2-time PBA Best Import na si Justin Brownlee naghangad na maging naturalized Filipino citizen sa Gilas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. At singer at aktor na si Harry Styles may concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Manatiling nakatutok dito lang sa CNN Philippines. Official launch of the first Dunkin' World of Christmas lighting event. We want to keep the Christmas spirit alive through our Christmas lighting event, and we also want to bring back the feeling of the Christmas through our simultaneous lighting of our drive-thru stores. And it also symbolizes hope that we will be each other's light and that we can get through anything together. We want our customers to have this enjoyable and memorable experience through this Christmas lighting each time they get their Dunkin' Pasalubong. A total of 19 outlets participated and they were dressed up and lighted, and we have several representatives in the key cities in the Philippines, and we're hoping that in the next years more outlets will be able to participate in this event. Being in the Philippines for more than 40 years, Dunkin' has definitely been a part of the lives of many generations. With this Christmas lighting event, we want our customers to experience the true meaning of Christmas and the hope that it brings. So we invite everyone to come and visit the Dunkin' World of Christmas, happening on November 7 until January 8, 2023. Happy holidays from Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
Newsnight sa CNN Philippines, ako si Pio Ontiveros. Umaasa ang Samahang Basketball ng Pilipinas sa isang boost sa lineup ng Gilas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Patungo sa House of Representatives ang naturalization bid ng isang kilalang Ginebra import. Ang ulat mula kay Pauline Versosa. Nakatakda nang magsimula ang naturalization process ng two-time PBA Best Import na si Justin Brownlee para sa Gilas, Pilipinas. Bukas haharap ang 34-year-old import sa House of Representatives Committee on Justice. Gusto kasi sana ng Samahang Basketball ng Pilipinas na makasama si Brownlee sa 6th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pebrero. Malaking bagay po kung magiging available po si Justin, mas may option ang ating team na mamili kung sino ang karapat-dapat sa window 6 sa Pebrero. Kailangan lang talagang personally makita siya ng Committee on Justice ng Congress. Pag na-approve na po sa Congress, tsaka po aakyat sa Senado po yan. So, may proseso po yan. Walang shortcut po dyan. 2016 nang unang maglaro sa Pilipinas si Brownlee bilang import ng Barangay Ginebra. Mula noon, nakalimang PBA championship na siya at napamahal sa maraming Pinoy fans. Ayon kay Brownlee, handa siyang tumulong sa national team. Nakasali na rin siya sa ilang ensayo ng Gilas sa ilalim ng head coach na si Chot Reyes. I've been practicing for the past few weeks. The paperwork, my paperwork, I've turned most of it in, the stuff I can get here, but there are some things, just maybe a couple documents coming in from the U.S. Hopefully, the sooner the better. I just want to come in and just try to, provide great energy and do whatever I can to help the team out. Sabi ni Barrios, layo ng SBP na bumuo ng best lineup possible base sa availability ng players, lalo na't hindi makakasali ang Phil-Am NBA player na si Jordan Clarkson sa 6th window. Optimistic din si Barrios na mapapabilis ang naturalization ni Brownlee, lalo na't all out ang support ng mga nasa Kongreso. Hindi na namin kailangang humingi pa ng special favor kasi hindi sa nagmamalaki tayo, nagkukusa na po sila eh. No, from the office of the President, the Senate, and the House, si Chairman Noli, lahat po yan, kahit na hindi namin sabihan o pakiusapan. Magaganap ang 6th at final window ng World Cup qualifiers sa Philippine Arena sa Bulacan, kung saan makakaharap ng Gilas ang Lebanon sa February 24 at ang Jordan sa February 27. Pauline Berzosa, CNN Philippines. Mental toughness, yan ang kailangan pa raw pagbutihin ni Pinoy top gymnast Carlos Yulo habang naghanda para sa 2023 tournaments at ang kinaabangang 2024 Paris Olympics. Dagdag niya, kahit na mahirap ang ensayo, hindi siya nagsasawa dahil gusto niyang lumakas palalo. Kinwento din ni Kaloy kung bakit mas naging hamon ang World Artistic Gymnastics Championships ngayong taon. Nag-focus din po ako sa 6 na events. 6 na apparatuses po. So, na-less po din yung... Ang hirap po mag-focus every time, syempre. 6 po yung nilalaroan ko. And first time ko din po masali sa finals and nasa first group po ako. And para sa akin, napakalaking bagay po yun. And yung about naman po sa floor yung nangyari po, syempre, kasama po yun sa journey ko. Struggle din po ako nung araw na yan kasi tuloy po yung competition eh. Nanalo si Yulo ng silver at bronze sa 2022 World Championships pero dahil bumagsak siya sa isang bahagi ng routine, hindi niya naulit ang historic floor exercise scores niya noong 2019 na nagbigay sa kanya ng gold. Ang Pinoy talent nakita rin sa mundo ng archery. Nakasungkit ng silver medal si Gabrielle Monica Bidaure noong weekend sa Asia Archery Challenge sa Wonju, South Korea. Pangalawa siya sa gold winner na hometown bet, Suyun Nam. 42 atleta mula sa 11 bansa ang sumali sa Korean meet. Umaasa si Bidaure na magka-qualify siya para sa 2024 Olympics. Sa entertainment, ang English singer at original member ng sikat na boy band ng One Direction magkakaroon ng concert dito sa Pilipinas. Ang balitang yan at iba pang showbiz updates ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam. Fans are on a watermelon sugar high dahil ang pop star
na si Harry Styles magkakaroon ng concert dito sa Pilipinas. Gaganapin ang Love on Tour one-night show sa March 14, 2023 sa Philippine Arena sa Bulacan. Unang sumikat si Harry bilang member ng One Direction. Sa kanyang solo career naman, inilabas niya ang mga sikat na kantang Watermelon Sugar, As It Was at Adore You. He also starred in the movie Don't Worry Darling. Number 1 ang collaboration album ni Drake at 21 Savage na Her Loss sa panibagong Billboard Chart 200. Naungusan na ni Drake ang Midnight album ni Taylor Swift na nag-top noong nakaraang linggo. Tampok sa album ang mga kantang Rich Flex, Major Distribution at On BS. Mas lalong magiging merry ang Christmas ng Pinoy pop fans dahil ang girl group na MNL48 magkakaroon ng Christmas concert. Gaganapin yan sa 15 ng Disyembre sa Music Museum sa San Juan. Kabilang sa mga kanilang kanta ang Pag-ibig Fortune Cookie at Palusot Ko'y Maybe. Gaganapin ang swimsuit competition ng Miss Earth pageant sa Zamboanga City bukas. First time since the pandemic na magkakaroon ng in-person competition ang pageant. Gaganapin naman ang Miss Earth coronation program sa Cove Manila Pool Club ng Okada, Manila sa Parañaque City on this November 29. At yan ang update sa Showbiz Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Kung sa Maynila ay hindi tuloy ang traslasyon sa Enero, ang fiesta activities naman sa Santo Niño de Cebu na nawala rin dahil sa pandemya, magbabalik na sa darating na Enero. Pwede na ulit makilahok sa Fiesta Señor de Basilica del Santo Niño de Cebu na magkakaroon ng foot at fluvial processions at traslasyon. Inaasahan ng organizers na milyon-milyong deboto ang dadalo rito. Iba pa ito sa sikat na Sinulog Festival na inanunsyo ng Cebu City Government na magbabalik din sa January 15, ang feast day ng Santo Niño. Kausapin natin ngayon si Cebu City Mayor Mike Rama tungkol dito. Mayor Mike, magandang gabi po sa inyo. Can we talk about, kasi kanina lang po nagsabi nga ang DOH na baka magkaroon ng super spreader events ngayong Pasko dahil nga, syempre, ang daming get-togethers, ang daming reunions, no? Ano pa kaya, syempre, iniisip ng ibang ano pa kaya yung ganitong event sa Cebu? Tapos, dito naman sa Maynila, canceled po yung traslasyon. Paano po yun, Mayor? Ang ginagawa namin na PIA, we continuously promoted yung vaccination as the way to liberation. And we never have stopped that. In part, meron kaming raffle. This is the second time we had it. First time was pabakuna bonanza. Ngayon naman, pabakuna extravaganza, balik eskwela, intended for the teachers, senior citizen, saka yung mga bata na being subjected to para balik ekonomiya. Yan talagang trust namin na hindi kami naghihinto na lo-launch na namin. We've already launched this particular program and the raffle will be drawn by February, time of our Charter Day. So patuloy pa rin ang ating vaccination laban sa dreadful na iniisip nating health concern. So ang ginagawa po ninyo, Mayor Mike, is that you are preparing for, trying to preempt any possible surge or any possible super spreader event by encouraging people na magpabakuna. At dahil nga doon sa raffle ninyo, tulad ng sinabi nyo, kasi this is for the economy also, para sa tourism, para sa turismo ng Cebu. Yes. Yun talagang pinaghandaan natin. We've been promoting this really seriously. Hindi naman po pwedeng we will continue to be in captivity here. We have to be more aggressive. I call it in storm, aggressive, at saka massive. Para at the end of the day, it is more of your individual health preparation than we call it from household, shall we say, discipline, and then bringing it all together into the entire Cebu. Kasi bago itong sit-at natin ngayon, ng Sinulog, we call it One Cebu Island Sinulog, where the province of Cebu
the multi-cities are part of it, and we are bringing it at even in the usual street of Cebu City, but at the South Road property, and we call it Vault 10 City. So talagang it's going to be a different sinulog overall. So, Mayor Mike, kumbaga ang mensahe po ninyo dito is we have to learn to live with the virus. But at the same time, I wanted to ask you also, yung, ano po yung vaccination coverage ngayon sa Cebu City? But also, syempre, an event like this will attract people, tourists, local and international tourists from outside Cebu. So, ganun din po ba yung mensahe ninyo na kung gusto nyo pumunta rito, sana bakunado na po kayo? Of course, that would be an encouragement. Mabuti naman na magpunta sila dito, much as possible, though we are having a one Cebu Island policy, which the Governor Gwen Garcia, the city of Cebu, with Lapu-Lapu, Mandawi, and even Talisay, and the nearby cities. We are all ready to welcome all of them, but they should also be more preemptive and more self-restrained. Para after the sinulog, all is well that ends well. Mayor Mike, meron na pong syempre executive order no na hindi na kailangan yung mask sa labas ng well outdoors no in open areas. But what is the policy for this? Because you will have hundreds of thousands, or perhaps 1 million people out in the streets in Cebu City. Ano po yung mask mandate ninyo? Alam mo, Pia, I mean, all of us, worldwide set up, we are not oblivious. Alam naman na talaga natin na this is the way to handle this. I don't even mention anymore the word, but I'd rather consider it as a health continuing threat. And then us who are supposed to be in the city of Cebu, in the whole island of Cebu, preparing for one Cebu Island sinulog, yun ang encouragement namin, even within our own area of territory. It is more of a self-restraint imposition, not an obligatory, not also mandatory, but more or less, if you really feel uncomfortable, then you are not even being compelled not to wear, but you can wear. It's all about your judgment. Individual judgment yan. Mayor Mike Rama ng Cebu City. Maraming salamat po sa inyo, Mayor. Thank you very much for being with us tonight. Wala na. Yeah, salamat. 40 araw na lang bago magpasko. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, November 15. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang News Night. This program is brought to you by BYKB Radio RPN Regional AM Radio